Zamboanga del Sur. At maisod dito sa mga Visayas, Dakbayas, Dumaguete, Negros Oriental, Negros Occidental, Southern o Northern Leyte. At maisod dito sa Dakbayan sa Ormoc o usab dalawigan sa Bohol o Isla sa Siquijor. Good morning po ninyo. At mga kaisuan ng mga senior citizens, tayo gabuntag diha kanyo kato sa iyo kanya nagmata. Ingurasa sa Butagon, ito mga kaisuan ng mga mag-uuma, diha karon sa Kabukiran, o usab sa ito mga kaisuan ng mga mangingisda, diha karon sa Kabayunan, tayo buntag diha kanyo. At ito mga kaisuan ng mga magtutunlo, o galakip na sa mga estudyante, sa mga pribado o mga pampubliko ng mga tulunghaan, mayong buntag at mga kawanis gobyerno o pribado nga buhatan. Mayong buntag diha kaninyo. Matugpatuman sa Kausay Kalinaw, masakop sa Barangay Tanod, CVO o membro sa BIPAT. O usab ato ang mga sakop sa PNP o Philippine Army. Good morning kaninyo. Ato mga negosyante, labi na sa mga kamerkaduhan, na sa mga siligan, sa Central Public Market, Wet Market, Palao, Supermarket, Bagsakan, Uno, Bagsakan 2, o sa Bagsakan, Fish Landing Area, sa Barangay Tambakan. Mayong buntag diha kaninyo. Sa mga ginang Spanimalay, may pabrikay sikay ni Corazon sa Kabuntagon, o kusab na mga opisyalis sa Matag Purok o Zuna, kaya karos kabarangayan. Good morning, o sa ito mga opisyal sa Saguniang Kabataan, mayong buntag diha kaninyo. Sa mga drivers nagpaminaw karon ay dinhi sa atong tulmanon sa ngalan sa tiwok forces sa DXIC ay maniligan dinhi sa Ramelimburo, makiguban kaninyo dinhi sa atong tulmanon. Straight to the point. Og uban mga kasama sa tuang hisgutanan karon buntag og ning buntaga makauban naman nato sa tuwing sa libay sa ato ang weather update. Ikan sa usak importante kayong biyahe niya pagawas din sa ato ang syudad. Sa atong hisgutanan, sa ito siga ng bayan, kinahanglan ba nga doon ay mayong record ang sibisan kinsa mang individual nga magpapili sa umabot eleksyon para sa usak kabalinaon, malambuon o progresibong syudad. Straight to the point. Ano nga ito ang pag-asawaan ng sutaran mga kasama. Kabuta si Judge Abudiente nato pa nagtuong bisan way daghang record ang usa ka tawo posible pagyapon kining mamahimong epektibo nga leader. Ato nagandam ra mibuti nga kinahanglan gayud ang maayong record sa bisan kinsa mang individual nga magpapili sa eleksyon. Monsignor Veracruz, gitawag nga usa ka accomplishment ang record aron mamahimong maayong leader. Samtang kinahanglan gayud basaran sa mga botante kung unsa nga klase ang pagkatao sa ilang pilion nga kandidato sa eleksyon matod pa ni Mr. Eric Canalim. Straight to the point. Ano itong pag-asawaan nga hisutaran makasama din sa tutulbanon sa straight to the point. Pagkuta ang mga pamahayag sa mga hingtungdan. In the morning. Ato sa nananada ka sa Pico de Butaga ka sa Subalita Paul Lorde. DXIC. RMM report. Red Bull. Okay, standby sa kasayuran ikan kasama Paul Lorde. Paghulagway sa dagas trapiko ning buntaga pasadi pa. Una sa lahat. Weather update. Alas sa to ang weather update kasama sa balita kasama ang Sodimani sa Libay. Nagpaminaw karon dakbayan siligan sa tanang mabuting sidya. Ang lakat sa panahon gikan sa pag-asa. Ang Easterlight o hangin gikan sa silangan makapikto sa sidlakang bahin sa atong nasod Pilipinas. Ang manghitabo, ang tibok nasod makatagamtam og medyo panganuron nga kalangitan nga magdala og patat-patat nga pagtulan inubanan sa pagpangitlat ug pagdalugdog. Ilabi na sa Bicol Region, Eastern Visayas ug sa Caraga ug Davao Region. Kasarangan ngadto sa kusog nga huros sa hangin gikan sa sidlakan hangtod sa aminang sidlakan ang mangibabaw sa Luzon, Eastern Visayas ug sa Mindanao. Ang dagat sa kabaybayonan ining mga dapit makasinati og kasarangan ngadto sa pagkabaluron. Sa ubang lugar, hinay ang hangin ngadto sa kasarangan gikan sa northeast kun amianang sidlakan nga adunay linaw ngadto sa ayaay nga pagbalod sa kadagatan.
Ang adlaw misubang sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:56 sa Kabuntagon samtang sa Metro Manila musubang sa may alas 6:22 karong buntag. Ang adlaw mosalop sa Iligan ug Northern Mindanao sa may alas 5:47 ang takna unyang hapon. Samtang sa Metro Manila sa may alas 5:57 sa kahaponon. Ang bulan mosalop sa may alas 3:59 unyang hapon samtang musubang kini ugma sa may alas 5:05 sa Kabuntagon. Ang dagat munas og 1.16 metros unyang gabi ug munas ugma sa may alas 4:49 sa buntag sa may negative 0.21 metros. Ang dakbayan sa Iligan ug Northern Mindanao karon adunay temperatura nga 25 degrees Celsius. Medyo panganuron nga kalangitan ang masinati sa dakbayan sa Iligan karong adlaw. Karong adlaw, walay tropical cyclone sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ayaw pag-usik sa panahon kay kini bulawanon. Kasama mo sa weather update, kini si kasamang Atty. Manny Salibay, tatak, Arimen. Unang sa lahat, weather update. Pakikikan sa itong weather update naman ito naman sa Ribay diri sa Dagas Trapiko. In the morning. Sa balita, Paul Lorde, Paul. DXIC. RMM report. Pero sa mga Rabel, sa mga Manny, live ta karon diri sa may magkapagalabi nya gamit og 5-5 kay murag di nasalipdan sa sibuyas ang atong kaimanan diri kita. O nya ni ata memutang diri sa kining opisina ni Sir Danny Capin. O nya sa di patamo report kay dunay balita diri sa may Capin Funeral Homes ato sa Lilion ang kahimtang sa trapiko nato dinhi sa nasangpit nga dapit sa atong naobserbahan tulin kayong dagan sa atong mga sakyanan nga mopaingon diha sa siyudad sa Iligan dinhi sa nasangpit nga dapit. O nya ang gikan sab sa siyudad sa Iligan nga mopaingon usab ngadto sa Ligas Lanao del Norte agi diri sa may bus terminal southbound tulin gyapon ang dagan sa atong mga sakyanan. O nya dunalay kuan din hugaw sa atong mga mata kini nga tulo ka mga daot nga mga sakyanan nga naanhimutang diri sa daplin sa kalsada, no? Ya kani adtong nakalabay nga mga tuig dunay sakyanan sa akong higala nga gibutang sa daplin gayos kalsada des may tiwalan gikuha na siya gisumuda ni siya sa DPWH kay ipakuha pero kanit dugay na ni akong namatikdan kining sakyanan nga makahatag og buling sa atong pananaw wa gini makuha Sa man dapit na National Highway. National Highway des may kamagi sa Ramel. Okay, balik kayong no sa itong trapiko dinhi sa nasangpit nga dapit ning orasas Kabuntagon. O niya niya man sa may Capin Funeral Homes dunay usa ka patayng lawas no sa usa ka babae ang gihatod dinhi kagahapon sa kaning Police Marawi. Sumahayag ni Sir Danny Capin nga usa ka Inspector Jimenez ang naghatod nini uban sa iyang mga kaubanan kaning Police Marawi. O niya kining nasangpit nga babae wa ni maili hangtod karong panahon na pero gibanabana ang gitason nini mga 5 ngadto 5-2. O niya dunay pagkapution. Hamis kayo ni siya og babanit. Puti ka na. Kuan kayo. Kaning matawag na to nga murag kuan ni. Murag dunay kuan ni siya. Kaning kaliwat nga o kuan ba gani mga kwarta. O niya dunay taas siya buhok kasama Ramel nagpangidaro ni og 20 ngadto 25 anyos. O niya medyo may pagkalinginon og lawas no. Tambukon. O niya kuan po siya kaning alingin na nagsang naong may pagkapalito ang ilong niya sa mga rapid mapahon gini siya nga babae. O niya sa atong nakita di ato maning gisud og gidrisod sa kaning morgue no there is my Capin dunay 25 kasamad sa iyang dughan sa atong nakita pero sumahayag ni Sir Danny nga sobra sa 40 ang samad nini apila ning sa ubang parte sa iyang kaluwasan. Nagmay nga mga samad posible nga ice pick o dili makaha kaning screwdriver ang gigamit sa pagpatay ning biktima. O nya sumapad dito ni napalgan dito sa usa ka dalan diha sa Lanao del Sur, Marawi og mahinungdan nga gihatod kini sa tong kapulisan dinhi sa nasangpit nga dapit. Doon na siya ikuan kaning mga kaning kahimanan nga niya karon gihipos sa atong tagdumala sa may Capin Funeral Homes pinaagi sa tagiyang tagdumala nga Sir Danny Capin nga maong ani nagmaong ni siya og ang suot siya maong color blue o na nag-jacket og itom
Ya, doon na po sa blouse nga maroon ng color, doon ay bulak-bulak. Muna yung mga timailhan, no? Kaya sa matong nawad, mga sakop sa pamilya. Pero ang jacket, anak, doon ay buslot, agis din ang gaban? Si Sir Day Kapin, ato sa ting kinabiyon po. Kanya lang kaya ato sa ting birahon si Sir Day Kapin, aron mahatagan ta niyang tukma yun nga kaning detalye, no? Kalabing kita ni So, para na sa mga nangunaw karon nga nawar sakop sa ilang pamilya. Okay. Okay, itong ko na, paingon na Sir Danny din ay niya mo ni Sul gihipos man niya kahimanan sa kaning nasangpit nga patayng lawas nga babae gihatod sa mga kapulisan diya sa Marawi City nga si Inspector Jimenez. Sir Dan, maing bundag ni mo Sir Dan? Okay, ako ihatag Sir Danny. Ano? Okay, Dan, may buntag mo Dan? Hello, may buntag. May buntag, Rabele. Ay, may Bunang nagdaan natin na babae, biktima sa... Ano ni kagahapon sa buntag, mga alas 11 siguro to kapinggang kulang. Oo. So, Mikas Marawi. Marawi City. Ang description niya, yung man ito naka-jacket. Ang jacket na... Jacket o itom? Doon na ba yung kuwan? Doon na ba yung mga... agig... baka ka ng buslot, agig baka na itong... himan na may gidunggab sa biktima? Wala man, Mel. Wala yung... Alam mo siguro, abre niya ang jacket, then mura siya dabu-dabuhan siguro ni siya saksak o screwdriver, baka gagmay man kayo, pinod mo lang niyang samad. So, kung ano siya, hidangat ni kagahapon, uban ang mga sakop sa PNPs Marawi? Oo, sila kadalagi sa ilahang sakyanan. So, doon pa yung makuha mo sa description pa na yung maong pataglawas ko ba? Kung siya, kaya hindi siya ingon nga kuan nga babae, kay disintigad, gwapa siya, kaya mailan gid siya yung pamanit, nga disintigad siya nga pagkababae. Okay, so, kung ano, ang gitas o na yun, dili kay taas nga... Hindi siya taas. Normal lang siya, so manawagan lang to, kinsa to yung wadaan, palihog lang pa, aridre, tanaw lang kay basin og mauni ilang gipangita nga kabahay. So, wala na yung nakita nga kuan na ang personal yan ng mga butang. Katurang yung sing-sing kuan, na siya sing-sing stainless, itong common lang nga, itong mga makita ni mga sing-sing. Oo. Barang to, silver. Okay na, salamat ka rin ha? Salamat kayo. Okay, Paul. Okay, kasama na Beldo mo to si Sir Danny Kapin na tagyang tugumala dari sa Kapin Funeral Home sa may Kamagi sa barangay Tubod nga tong syudad sa Iligan. O nya kuan gawas nga daghan ni sig dinong gaban kasama nga Ramil nakapuswas ning kamot ni do ka kamot unya naka-masking tape no ang baba. Hinon nga sa pagkaron gitangtangan ni og gikuha sa ng pusas. O nya nagkuha ni siya kaning hubo na siya karon tibok parte siya hang lawas gihipos na ang mga kaymanan nini sa atong tagdumala diri sa may Kapin Funeral Home. Lain na sa ding biktima sa pagpatay dito sa Marangay nga wa gyud kasulbaran sa mga Ramil. Nadugan, no? Gikan diri sa may Kapin Funeral Homes, full din attack armed. Matchable nationwide. Straight to the point. Okay, gitawagan na to mga kabanay bakaha, katundunan mga sakop nila sa pamilya nga dawa. Doon ay patay lawas karon na sa may Kapin Funeral Homes, so babae. Gibana-bana namin sa mga 20 pataas ang edad. Tunay mga daghang king samad sa iyang lawas o gituhuan nga ice pick gigamit sa pagdunggab sa maong biktima. So di-describe na ito kaganiha, nakasingsing doon na ito'y ingong silver ang kulor. So sa maong singsing niya na maong babae, susihan niya palihok ang Kapin Funeral Homes dahil sa may sitio Kamagi. Basin mo sa sinyuhang pamilya ganawa, basin maon na no? Naakaroon niya sa may Kapin. Ito sa atong ginabi karon sab uban ni Mr. Danny Kapin ang tagiya tudumala sa Kapin Funeral Parlor. Kini ato tulabanon mga kasama gyatong subay gitiguha sa Genitox Plus Herbal Capsule. Ang Genitox Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxified tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients nga mopalig sa mga vital organs. Epektibo alang sa mga prostate cancer. Gipumatod ani Nick Dumarate, BSBA graduate o retired private employee, nagpuyo sa 7 Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Genitox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog
Oras tatak alas 6:34 sa buntag. Kini nga oras gatong sa Baytiguha sa News and Tablet. News and Paspas Ginhawa Iwas Hawa. Tatak RMN. Mensahe alang sa maayong panglawas. I'm Nick Romarati, a BSB graduate, retired private employee. Nagapuyo sa 87 7th Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. Na-diagnose ko sa doktor nga dunay prostate cancer. Ang akong PSA ningabot og 96.22. So I tried G-Detox Plus, 1 capsule 3 times a day with correct lifestyle. After 2 months, my PSA lowered to 6.29. On the 3rd month, it finally lowered to 0.664 thanks to G-Detox Plus. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Diami Pharmacy, Shema Drugstore, ug sa ubang mga butika. Ang pinakakusog. G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Iwag pang sa toxins o palatian. G-Detox Plus Herbal Capsule. Pagsugod pa lang sa buntag, ngisi na. Og pag-share sa Coca-Cola. Aron nagtibok adlaw nimo, good vibes. Oh, imong ngisi na. Sikin sa man ang imong hatagag kalipay karon. Malipayong pahinumdom gikan sa Coca-Cola. Nagbonok si Day, 3-in-1, 5 piso lang. Kay linis kang bango ng labatan ni Day. 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatball, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus ka Day, mag-bonus ka Day, 3-in-1, murang-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Jam, 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 pagnahuman sa akong trabaho, mag-jamming na po kita. Tapos-tapos, istorya-storya, masiyaw-siyaw. Inom na tayo! Samtang gainom o Gold Eagle Beer, mag-relax lang ta. Importante ni, kay ugma mulihog ka usap tayong trabaho. Aron makasiguro, nga pirmita ka na lahi o lahi ang pagka-relax. Gikan sa Gold Eagle Beer, makondisyon ka ug may kumpiyansa ka. Jamming na ta! Hey, kuyog tang mag-jamming, kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na pud kita. Samtang gainom mo Gold Eagle Beer. Bye, kuyog tang mag-jamming, kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Ako si Rosana Bautista, barangay health worker. Giangkon nako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas nako sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, may rakaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Mayracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa maabilidad. Duna na sa Mayracaf syrup para sa ubos sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrexol is the generic name of Mayracaf. If symptom persist, consult your doctor. Bro, napagod ako sa gimmick kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti may vitamins tong energy drink ko. Cobra Smart? Oo bro, dahil ang Cobra Smart ay siksik sa taurine, inositol, ginkgo biloba at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra Smart, walang duda. Pang-Brainergy, bro! Baka pag Cobra Smart din nga. DSM Quality Blends vitamins used in Cobra Energy Drink adhere to the highest world-class standards in pharmaceutical care. Subok na, kaya sa Cobra, walang duda. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya mag-Neosef 2 times faster, mag
magaling kaysa tubig at pahinga. Neozep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neozep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. May nakitaan ka na ba sa imong gipangita? Dili na. Si Princess. Kinsa si Princess? Usa nga sa mga asawa. Melissa. Okay. Asa ko magsugod sa pagpangita niya? Adunay mo na pinakuha na dili ni mo angay pagyon. Magpakita na sa siya. Kilala mo kadoon ko niya. Kay magkahugan kini sa imong kamatay. Dala! Sa bulat ni Marian Chinang Vidal, ubos sa direksyon. Nala Patrukan. Inimulati din lamang sa RMN. Radyo Nationwide. Tatak RMN. Firo Motor. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, balik ta sa Topo Parendelis Panaguman sa straight to the point. Dali atong gisundan tog doon na ba ikuan kasi itong doon na mga membros pamilya nga dawa diya susihan niyo pagbalik no, susihan ninyo ang kining Capin Funeral Homes. Ito ay patay lawas sa usa ka babae ang nadaan ni og doon ay daghang mga samad dinunggaban to no, og isa itong nawat andiha o mga sakop sa pamilya palihog susihan ninyo ang Capin Funeral Homes to akaroon dito sa Sitio Kamagi ning sa Barangay Tubo ng syudad. Sa ato siga ng bayan karabuntag mga kasama, kinahanglan bang adunay maayong record ang sibisan kinsa mang individual nga magapili sa maabot eleksyon para sa usa ka malinawon, malambuon o progresibong syudad. Importante yun kayo ni. Pero doon ay mga nag-ingon bisag wala pa'y nakita din ha mayong track record. Pwedeng manilbi basin na dihang dapita na siya magmuduma makita na ang ihasab na abilidad matod pa sa uban og daghang sab sa nag-ingon bisan na doon ay mga pipila ka mga incumbent officials nga diin dili gyud maayo mga performance katungod gyapon kini sa mga kining mupili no karo maabot eleksyon. So, daga naman sa ato madunggan matag karon niya nga diin doon sa ipipila nato ka mga kaigsuonan nga nakasulay na usab ato panila nga doon ay pipila diha nga incumbent official nga dili na sab ang ayan pilion pa. So mahatag kini ngadto sa ubang bag-ong magpapili. Okay, niya ko man ta demokrasya man ta. Ato lamang respetuhan sa pagkatungod sa pipila nato ka mga kaigsuonan. Kay mao magi mo pili panahon karon sa umabot 2013 midterm election. Unahon nato ang pamahayag gikan sa usa ka huwis. Diritan ni Judge Abondiente nagtuong bisan way daghang record ang usa ka tawo posible paghihapon kining mamahimong epektibo nga leader. Ato ko na paminaon ang detalye ni ka Susbalita Jenner Kabanday. RMN Investigative Report. Nadto si Judge Arthur Abundiente nga bisan walay daghang record ang usa ka individual apan sakto ang kwalifikasyon dako ng tsansa niini nga makapanerbisyo sa katawhan. Matid pa ni Abundiente nga bisan bag-uhay pa ang usa ka tawo og buot nga manerbisyo sa katawhan kinahanglan hatagan kini og kahigayunan aron makita ang kapasidad niini labot sa iyang tinguha. Sumala pa Abundiente nga daghan sa politiko karon nga adunay taas nga kasinatian sa politika apan igo lamang sa pagpabadlong sama sa pagpangurakot o paggamit sa iyang gahom isip ana sa pangagamahanan. Pwede man bisa na una siya yung record basta wala na itautan ng record. Kaya doon lang may mga wala yung makasugod ano.
gid nga tagaan ato siya kasi katong nakita na ko nga maayong tao pero sakto ko tanaw kasi itaktan nga reko. Ang actually hindi nakikinahanglan ng kasinatian sa politika o politika. Pero ikaw nga, maayo mga tao pwede magkabudagan. Isagwa kay ikaw sa politika basta tarong ka nga tao wala kay dautan na reko. Usawa man mo ng maayo kay maayos ka may kay kabutang pagkatapos pati kay record kawatan ko di ay o di ba tikasan o ay lami sa record pero tikasan o ay lami ako talaga ang tao na bahala o mapay pagsugod basta kay walay dautan na record. Ang tingog ni Judge Arthur Abundiente nga nainabi sa Radyo Nationwide. Kasama mo sa News Center, Junior Kabangay, Tatak Almen. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, kikanto sa RTC Branch 25 dito sa Cagayan de Oro, si Judge Arthur Abundiente. About na panabi sa bag-o lamang diha sa Natads Politika. Kung bisan wa pa say makapakita, hinambog bagha nga maayong record sa pagpanerbisyo basta qualified lang og mayong tao dili itong mga kawatan og tikasan. Kung nasa gingon dili lang itong pipila diha nga mga commissioner doon ay proyekto, doon ay commission mga tanag pilay ako pilay akong commission. Muna ang ingon ni ana pili o nato kadtog yung dili wala daw bisan og bag-o pa lang siya nga mi-intra sa natad sa politika. Dili sa tamo to ono to mo kining politika politikas. Okay, mo to ingon nga dili lang tikasan. Ang ayan gyud manilbi diha sa gobyerno sa bisan unsa mang posisyon. Bato pa ni Judge Arthur Abundiente. So bisan wa pa siya ikapang hinambog nga maayong record bag-o lang siya graduar. Basta anaa niya ang kapas o kaha ang usa ka kalidad sa tao nga manilbi ngadto sa katawhang iliganon basin dihan dapitan na kung mapili na siya diya na makita niya og iyang motrabaho gid siya sa basis sa iya usab trabaho gisangon kaniya ngadto sa gobyerno. Paminaw ta ang pamahayag gikan sa usa ka manalaban ato ni Gandamra may butay kinahanglan gayud ang mayong record sa bisan kinsa mang individual nga magpili sa eleksyon. Sa balita si Chris Kirabato. Investigative report. Gipaklaro ni Attorney Saidali Gandamra nga bisan pa man og adunay mga requirements nga kinahanglan ipasa ang bisan kinsa man kandidato apan adunay mga angayan ug kinahanglan nga mahimo sa mga kandidato aron nga insakto lang nga pilion sila sa mga botante sa dakbayan sa iligan. Kinahanglan nga matugpa adunay kini insakto og mayong record kinahanglan nga makita usab sa mga katawan kung ang tanan bani ini gisulti ang iya usab nga himo o kutob lang pud kaha sa istorya aniya iyang pamahayag. Ang record sa ang qualification sa tao kaning kandidato unang-una ang qualification sa tao kinahanglan sa kay ngano depende sa iyang katungdanan nga iyang pagkahutan. Although ang balaod wala nag-prescribe na minimum na qualification pero ato pong pahom ang qualification sa tao kanyang naadman o kanyang kahibalo ngadto sa kanang posisyon na iyang di-apply ang gikan sa iyang mga kaagi unsa iyang kasosay mga kasinabihan nga unang-una kanang ang iyang records na iyang gi-upload sa ato kanang iyang ipakita sa ato nabutay way of checking na kanisya dunay mga matukuran na kanayang nahimo iyang katapos lugar. There are things na which should be able to judge kay kanibang imo nila nga kaning pinagkarong mga panahon na niya nga itong ikinahanglan o kanang tao nga niyang isulti iyang buhaton unang kaya pa na niya kay nang kasagara kanang naman po yung mga tao nga niyang isulti istorya rataman so muna siguro nga dapat although wala ka nang inahanglan o taas kayo nga standard of qualification apan ang pinaka-importante ang pagkatao sa usa ka kandidato na nasayod kita sa iyang mga nabuhat na nasayod kita sa iyang pinaiya kung sa ba siya ang iyang isulti iya ba tinagatumanon o taman ra sa istorya para na ko muna ang usa ka importante nga butang. Tungod niini adunay gipaabot ang mga tips si Attorney Saidali Gandamra alang sa mga katawhan sa dakbayan sa iligan aron nga mahibalan kung unsaon aron nga makita ug mahibaluan sa tanan ang insaktong
pagbotar. Gumikan kay ang boto sa matag usa kanato ang makahimo lang sa dakong kabag-uhan sa iligan. Busa gikinahanglan ang pagsusi sa mga kandidato hilabi na kung bag-o pa lang nila nakit-an o nigawas lang panahon sa eleksyon. Apan kung susihon pag-ayo ang record, masutagid kung adun na ba'y mga nabuhat ang mga maayos sa iligan. Ganun pinili ay kausara kini may tabo sa tulog at ikaw at tungod sa tulog ito masayop sa pagpili. So sa katao, katuig pura nga magulat na siya atong pulihan. So para ka na kung kinahanglan yun na atong ayuhon pagpagtimbang at atong ayuhon at pagpanaw na kanang tao nga nagpapili kay ang nagpapili niya man din nakatuyo sa katulihan. So at least nakailapot na kaniya susulod sa pila kani kayo. So ang tanaw ng iyang record kung kana ba yung isulti sa ato sa intaplado o din sa radyo ato kung ang subayon din sa gawas kung maupagyod na ang maupagyod na iyang ipagsulti. Kung tinuod so dayat na makaingon kita na kay mo man na yung pagkatao sa wapa sa musulod sa politika, wapa sa musulod yan o mawapa sa mapili, ako kayo ang kahikayunan na iyabot na ipadayon or kung na iyang isulti sa akong ingon ang iyang isulti, hindi niya mabarugan, hindi niya mayumo kay kain na iyang isulti, kain na iyang buhat ka na, you have to be very cautious also. So na yung mga tao po dito mapilili sila politiko. Ang tingog ni Atty. Sedali Gandamra nga nirabi sa radyo mo nationwide. Kasama mo dyan sa Chris Kinabatot, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, pamahayag sa ka maralaban si Atty. Sedali Gandamra. Bato pa niya nga kinahanglan jud importante sa atin kung maayo ba jud ang iyang record. Susihon nato og dili ba siya sama sa uban nga bakakon. Panahon sa eleksyon may lamusaad apan kung diha na mulingkod na dili na mo wa na masayod wa na mituman sa mga saad o panumpa sa mga botante. Straight to the point. Pabutan ninyo pamahayag ni Monsignor Jimar Veracruz ato pagbalik din sa ato pag-uban sa Straight to the Point. Oras mga kasama tatak ala 6:51 sa buntag. Tatak RMN. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong pagyo kasama ko kayo. Cynthia Villar po, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. Boss, late ko. Buot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bukat sa ulo, hilanat ug baradong ilong. Nag-Decolgen ako. Pwede na kumuti, boss. Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Pagsugod pa lang sa buntag, ngisi na. Ug pag-share sa Coca-Cola. Aron nagtibok adlaw nimo, good vibes. Oh, imong ngisi na. Sikin sa manang imong hatagag kalipay karon. Malipayong pahinomdom gikan sa Coca-Cola. Nurse, magdamagan to sa ER. Pero parang di ko na kaya. Buti na lang, Doc. May vitamins tong iniinom ko. Cobra? Oo, Doc. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga. Kahit magkasubok ka ng energy drink, dito pa rin ako sa subok na ng milyong-milyong Pilipino. Cobra, the #1 energy drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Straight to the point. Okay, sa itong panandres panaguban, kinahanglan bang adunay mayong record ang sibisan kinsa mang individual nga magpapili sa mabot eleksyon para sa usa ka malinawon, malambuon o progresibong syudad? Oni, ito na kawan kita na mga kasama din sa Tulabanon at paminawon ang pamayag ika sa Dokura Paroko diya sa may Corpus Christi Parish Church. Monsignor Jimar Veracruz gitawag nga usa ka accomplishment ang record aron mamahimong maayong leader. Sa susulita, Junior Kabanday. Tatak RMN.
Investigative Report. Importante gayud ang record sa usa ka individual sa iyang pagpapili aron mo dumala sa rendas sa pangagamanan. Kinumay gibutyag ni Monsignor Gemma Veracruz kung mayang nakita nga usa ka criteria sa tao ang maayo nining record aron makapangalagad sa katawhan. Sumala pa ni Veracruz, pinagi siyang record nakita sa mini ang iyang pagkatao kung wala ba kini na nambigit sa korupsyon. Aron na ba'y katakos ingon man gugma sa mga kabos. Alang kang Veracruz, ang record sa usa ka tao matawag na accomplishment. Ang first criteria yun is high record, not an accomplishment. That would be the criteria. Okay, nila sa good record, whether he is in private sector sa una or in government sector sa no? Ang record simply means na sa iyang pagkatao. Kung sa mga klase sa pagkatao siya, ano ba siya integridad? Dili ba siya kurap? Ang maong tao, ano na ba siya katakos? Ano na ba siya hugma labi na din sa kabus? No? Very important na ang record, no? Ang record also magpasabot mo ang accomplishment, no? Nagikan siya sa private sector o gihada nun sa government sector, unsa mo yung mahimo diya sa iyang kapangalagaran. Kinalantangawan mo ang record sa tao din, no? That is very important diya sa pagpili nato sa umaabot nato ng mahimong leader nato sa ating kabayan. Ang tingog ni Monsignor Gemma Veracruz nga nainabi sa Radyo Nationwide kasama mo sa ni Center, General Kabanday, Tatak Alme. Radyo mo Nationwide. Straight to the point. Okay, pamahayag to gikan ni Monsignor Gemma Veracruz ang atong kura paroko diya sa Corpus Christi Parish Church. So muna kita mga botante karon ato yun ang timbang-timbangon. Kay mga natutulo ka to kitang masipyat kung ugaling masayop kita pagpili karong umabot eleksyon. Dili lamang din sa lokal, lakip na sa dito sa mga kandidato pagka-senador. Atong yung lang taon daan, dili lang kay atong pilion kay tungod sa pagka-popular o unya di ay ato nasaran kini dalam bigit sa bisan unsa man mga anomalya diya sa gobyerno samtang siya ng atong danan. Amo na ang ato ang ayong hinuktukan o katong ingon ni Monsignor Gemma Veracruz katong dunay dakong gugma ngadto sa mga kabos. Usa gina sa maingon tang kwalifikasyon sa usa ka kandidato o usa ka leader nga muduma unya sa rindas pangagamhanan. Pamota ato nang ipadayon mga kasama sa paghisgot din sa ato paragoban sa Lebanon. Straight to the point. Una sa public advisories. Atong gipapanawagan sa mga pamilya Alivio Lunsada nga si Pasita namatay sa Pizza City alas 12 sa Udto ilubong siya sa Pizza 16 sa Sabado sa buntag. Matod pa din alas 8 sa buntag, no? Ang nanawagan si Lustino Alivio og ang haya naa sa Tipano des Pindugangan Purok 1A. Og kinsa katong nakapunit usab sa driver's license nga nawala o nahulog diha dapit sa Kamagi Highway niadto pang Enero 25. Ang tag-iya mao si Alimen Barambangan Maungko. Palihog lang sa pag-uli diri sa DXIC o dito baka sa police station sa Linamon, Lanao del Norte. Og mga naota nga na kuan rin abot ng mensahe ngadto sa mga hingtungdan gitawagan sa ato paybaon sa mga kaparitihan kabanayan sa namatay nga si Anhing Fabian Imburong Bumi ang patay lawas na pagkaroon diya sa may San Guillermo funeral parlor, no, kantong kanhi Halili. Og namatay na tapit sa 4 og ilubong ugma pohong adlaw human sa usa ka Santos nga misa alas 8 buntag diha sa St. Michael's Cathedral. Og gitawagan mga tanang kaliwat, binas kaliwat Abumi og Imburong nga si Anhing Fabian Imburong Abumi na karon ni patay lawas nagpabilin diha sa may San Guillermo funeral parlor. Og uma na po adlaw ang naka-schedule sa pagtumo sa pataglawas suman sa usa ka misa gapagayon diyan napitan sa St. Michael's Cathedral alas 8 tak na sa buntag kini nga paybaw gikan ni Mrs. Nida Abueme. Una sa public advisories. Pabota mga kasama musunod tong hanay sa mga balita gikan sa kauluhan ang RMN News nationwide ug usab ang RMN News diretso balitang iligan mga balitang lokal
o kusab balik taon na second portion. Oras sa tak alas 6:59 sa buntag. RMN. Abi nako, epektibo nang naandang tambal sa akong anak. Abi nako, naayo na si Bunso. Apan upat ka adlang ng iyang sipon. Mami. Abi nako, Samot na nutugay ang sipon sa sayot na panghuna-huna. Dahil lang sa pambatang Nizap with Centromex formula. Publikusog na nupaayo sa gibati. Sa Nizap, ang sipon upat ka adlaw. Kaadlaw na lang. Thanks, Mommy! Pambatang Nizap, ang shortcut sa pagpaayo. The average cold bout runs from person to person. Phenylephrine, chlorpheniramine, now paracetamol is the generic name of Nizap. If symptoms persist, consult your doctor. Drink responsibly. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1. Tatak RMN. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN live audio and video streaming now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. In a country with 7,107 islands and over 90 million people, one radio unites all. Tatak RMN! All the time, RMN kami. Tatak RMN! One radio is favored by all. Tatak RMN all the way! Loyal kami sa RMN. Tatak RMN! One radio network conquers all. Number 1! Radyo Mo Nationwide retains its dominance all over the land. DXIC 711 RMN Iligan remains to be the number 1 AM radio station in Iligan. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama ang two-time KBB Golden Drum Best Radio Newscaster, Weng de la Peña. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBB Golden Drum Best News Program. RMN News Nationwide. Ngayong umaga sa RMN News Nationwide, awayan sa wetting operations dahilan umano nung Atimonan incident. Ang NBI tinawag na ambush ang insidente. Comelec tiniyak na hindi babalik sa mano-mano ang eleksyon sa Mayo. Jordanian journalist na si Bakera Chani na mataan umanong nagpa-firing kasama ng Abu Sayyaf Group. June Lozada muli nagpasaklolo sa mga madre pero tiniyak na harapin niya ang kanyang kasong graft. Negosyo panuntunan sa pagtanggap ng mga trabaho nilipasuhon ng Ifugao Provincial Government. Sa ibayong dagat, siyam ang patay sa lindol sa Solomon Island. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Tama, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iliga, Paradia, Ditolo, Cotabato, pinakamaraming
Himpila, Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybanay, Rosales, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Pinakamalaking mga balita abot sa bawat Pilipino, sa bansa, RMN News. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Biyernes na ngayon, February 8, 2013. Ito po ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Tayo po ay live na live sa DXIC 711 RMN Iligan, HB 747 RMN Bacolod, CC 828 RMN Cagayan de Oro, at DXDC 621 RMN Davao. Hi, rin international by www.rmnnews.com at WRMN, New York, USA. Awayan sa teritoryo ang sa wetting operations ang tinitingnan ngayong anggulo ng NBI sa Atimonan, Quezon incident kung saan 13 ron ang namatay. Ayon sa NBI, posibleng agawan sa kontrol ng operasyon sa wetting ang motibo sa umano'y naganap na shootout batay sa kanilang report. Sa 56 na pahinang final NBI report na isinumite kahapon kay Pangulong Noynoy Aquino, lumalabas na ambush ang isinagawang operasyon ng grupo ni Police Superintendent Hansel Marantan laban sa grupo ng umano'y wetting lord na si Vic Siman matapos nitong pasukin ang ilang lugar sa Southern Luzon. Ang ilang lugar, partikular sa Quezon Province, ay sinasabing hawak ng isang tita Dinglasan na umano'y kapatid ni Marantan. Una nang itinanggi ni Marantan na may kapatid itong tita Dingsalan at hindi awayan sa kontrol sa wetting operation sa kanilang motibo sa isinagawang checkpoint. Iniyak ng Komisyon ng Elections na hindi mauwi sa mano-mano 2013 midterm elections. Ito yung sabi ng mga batikos na binabato ng mga kongresistang miyembro ng minorya dahil sa ilang aberya ng isinagawang mock elections. Ayon kay Chairman Sixto Brillantes Jr., huling opsyon na nila ang mano-manong eleksyon at ito'y kapag nagkaroon lamang ng matinding problema. Dagdag pa ni Brillantes, hindi basta-basta ibalik sa mano-mano ang halalan dahil tinatakda sa Republic Act 9369 na dapat idaos ang halalan sa pamamagitan ng automation. Kabilang sa naging problema sa nasabing mock elections, ang insidente kung saan hindi gumana ilang pressing count optical scan machine o PICOS machine. May mga balot rin pong hindi tinanggap ng makina o iniluwa at may mga dobleng boto sa ibang posisyon pero binasa pa rin ng makina ang balota. Samantala tiniyak ng COMELEC na maayos nila ang problema bago ang halalan sa Mayo. RMN Nationwide Report. Jordanian journalist na si Baker Atiani na mataon namanong nagpa-firing kasama ng Abu Sayyaf. Kasama natin sa Balita Live, Santos Cortez mula RMN Zamboanga. RMN Report. Nawataan umano ang Jordanian journalist Baker Atiani na nagpapiring kasama ang mga grupo ng Abu Sayyaf sa Sulu. Ito ang impormasyon na tanggap ng RMN Zamboanga sa isang reliable source. Ayon pa dito na sa mismong kampo umano ng Abu Sayyaf na mataan o nakita si Atiani at mabuti naman umano ang pakikitungo nito sa mga bandido. Samantala, kinukumpirma naman ngayon ng otoridad ito ng mga lumalabas na balita. Kung matatandaan, Hunyo 11 taong 2012 nang umano'y binihag si Atiani kasama ang dalawang Filipino crew sa probinsya ng Sulu. Kasama mo sa RMN Zamboanga, Santos Cortez, Tatak RMN. Kasama tiniyapo ni whistleblower Rodolfo John Losada na hindi niya tatalikuran ng kasong graft na inisinampa laban sa kanya. Ito po ay kasunod ng pagpaparesto kay Losada ng Sandigan Bayan kaugnay ng pagkakasangkot sa questionable leasehold rights grants na siya'y pangulo pa ng Philippine Forest Corporation noong 2009. Nilinaw ni Losada na hindi siya nagtatago sa batas kundi sa mga banta sa kanyang buhay at seguridad ng pamilya. Yan ay dahil nalilaan niya sa mga umaali-aligid na armado na lalaki sa kanyang bahay nitong Sabado at Linggo kahit nagdesisyon siya magpasaklolo muna sa mga madre. Binanggit naman ni Losada na hindi pa niya alam kung kailan matatapos ang usapin na ito maging kung hanggang kailan siya mananatili sa kanyang kinaroroonan. Ang malinaw lamang anya hindi nagbabagong kanyang nagustuhan na tumisligo laban sa matiwaling sangkot sa isyu ng NBN CTA deal. Sa mga report natin, Pinoy walang birthday leave. Naman natin sa balita, Deo Guzman. RMN Report.
Magiging abala si Pangulong Noynoy Aquino sa Palasyo ng Malacanang sa mismo ika-53 kaarawan niya ngayong araw na ito. Ito ang inahayag ni Communications Group Secretary Rick Carandang kaugnay sa gagawing paghahanda ni Pangulong Aquino sa kanyang kaarawan. Ayon kay Secretary Carandang, isang ordinary working day lamang para sa Pangulo ang kanyang kaarawan dahil may nakatakda silang cabinet meeting mamayang hapon. Ang wish naman ni Carandang para sa Pangulo ay muli niyang maranasan ang mamuhay bilang isang simpleng mamamayan na hindi niya naranasan simula ng malabok sila sa Malacanang. I wish for the President that he again is able to experience the simple pleasures of an ordinary citizen that he has not been able to experience since he took public office. That is my wish for the President. It's a working day. We have a cabinet meeting. It's, as far as the President is concerned, it's just another ordinary working day. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang para sa BCXL 558, David Guzman, para RMN. Gastos naman sa ginanap na mock poll sumabot sa 4 na milyong piso. Kasama natin sa balita si Angel Ronquillo. RMN Report. Aabot sa halos 4 na milyong piso ang nagastos ng Commission on Elections sa ginawang field testing at mock elections gamit ang automated election system. Ayon kay COMEX spokesperson James Jimenez, ang 1,858,800 ay inilaan sa mock elections habang ang 1,924,000 naman ay para sa field testing. Ipiliwanag ni Jimenez ang halaga ay napunta sa transportasyon ng mga elections paraphernalia at mga taong kasama, lugar na pinagsagawa ng mock polls at para sa produksyon ng balota na ginamit sa mock elections. Layunin anya ng field testing na masuri ang kakayahan ng mga PCOS machines sa makapag-transmit habang ang mock elections naman ay upang makita ang mga problemang maaaring makita sa araw ng eleksyon. Kaugnay ito sinabi ni Jimenez na hanggang ngayon ay wala pang desisyon ng COMELEC and Bank kung magsasagawa ng isa pang mock polls sa gitna rin ng panawagan ng iba't ibang sektor. Kasama mo sa lungsod ng Maynila, Angel Ronquillo, Tatak RMN. Isa pa ang suspect sa Maguindanao Massacre na aresto. Kasama natin sa balita live, Amir Sinsuat ng RMN Cotabato. RMN Report. Arestado ang isa pang suspect sa Maguindanao Massacre. Ito ay nangyari kahapon dyan sa bayan ng Datulin, Sinsuat, Maguindanao. Kinilala ni Army Colonel Dixon Hermoso, ang tagapagsalita ng 6th Infantry Division, ang naarestong suspect na si Nasser Gia, residente ng nabanggit na bayan. Isinuplong ang suspect sa mga otoridad, kaya ito ay nahuli. Naaresto si Gia sa bisa na rin ng warrant of arrest na may patong sa kanyang ulo na nagkakalaga ng 250,000 piso. Nasa kustodiya ngayon ng Maguindanao PNP ang nasabing suspect sa Maguindanao Massacre. Kasama mo sa RMN Cotabato, Amir Sinsuat, Tatak RMN. Arraignment sa kaso ni Coco Rasuman hindi naman matutuloy. Kasama natin sa balita live, Alwin Saliring ng RMN Cagayan de Oro. Hindi naman natutuloy ang nakapagdasa ng arraignment sa kaso ni Coco Rasuman ngayong araw dito sa Cagayan de Oro City. Sinabi ni City Chief Prosecutor Fidel Macauyag na ito dahil kailangan pang resolbahin ang mga pending motions sa nahain ng Defense Council. Ito yung mga motion to quash at motion to be considered probable cause. Nag-file din ang defense na motion to consolidate all cases na may isang palaban kay Rasuman na ibig sabihin ay pag-iisahin na lang sa isang korte ang mga kaso ng istasa. Sa ngayon ay nabot na sa mahigit 30 kaso ang naisang pa sa City Prosecutor's Office. Ito pa lang ang umabot sa korte. Hindi masasabi ng Prosecutor's Office kung kailan talaga ang arraignment dahil depende ito sa korte kung kailan ito magdidesisyon. Pinangangambahan din ng City Chief Prosecutor Macauyag na maaaring ma-dismiss ang kaso ni Rasuman. Kasama mo sa BXCC Cagayan de Oro, Alvin Saliring, Tatak RMN. Superintendent Barantan nanindigan pa rin shootout yung Atimonan incident. Kasama natin sa balita, Rhea Mamogay. RMN Report. Muling nanindigan si Police Superintendent Hansel Barantan na lehitimong shootout ang nangyari sa Atimonan, Quezon. Aniya sigurado siyang galing sa loob ng SUV ang balang tumama sa kanya. Pinutunayan umano ito ng isang saksi na sinabing nakita niya ang isang pulis na nakasibilyan na bumagsak bago ang shootout. Siya anya ang naturang pulis na binabanggit ng saksi. Anya pa na maliban sa pagiging missing link sa RCBC massacre
Marami na umano nailigpit ang Vicsiman Group pero hindi umano nakakasuhan ang mga ito. Ginawa ng opisyal ang pagbubulgar dahil sa maling paratang na kanyang naranasan na sumira ng kanyang imahe. Kasama mo sa Kampo Krame para sa DXL 558. Reza Mamogay, Tatak, RMN. Kandidatong mayor sa Batarasa, pumanaw na, anak posibleng pumalit para sa Mission 2013 kasama natin si Pedi sa bando ng RMN Palawan. RMN Report! Pumanaw na makalawa ng umaga ang isa sa mga kumakandidatura sa pagka-alkalde ng bayan ng Batarasa dito sa lalawigan ng Palawan. Ang kasalukuyang vice-alkalde ng nasabing munisipyo na si Batarasa Vice Mayor Antonio Salundong ay pumanaw dahil sa komplikasyon nito sa kidney na binawian ng buhay sa RTN Hospital. Si Vice Mayor Salundong ay nasa ikalawang termino na bilang vice-alkalde ng Batarasa, Palawan at ngayon kumakandidato na sa pagka-mayor ng nasabing munisipyo sa ilalim ng Partido Pagbabago sa Palawan o PPP na magiging kasagalisana ng asawa ng kasalukuyang alkalde ng bayan ng Batarasa na si Mayor Adi Iba. Sa ngayon ay sinabi ng ilan sa mga malalapit na kaibigan ni Salundong na posibleng pumalit sa kandidatura ng namayapang opisyal ang kanyang anak na si Jerome Salundong para alkalde ng Batarasa, Palawan. Samantala sa ngayon ay nananatiling tahimik pa ang mga kandidato dito sa lungsod ng Parto Princesa at lalawigan ng Palawan kahit nalalapit na ang 2013 midterm election. Kasama mo sa DWAR, RMN Palawan, Pwede sa Mando, Takak, RMN. Mission 2013. Boto ako. Bagyahong magiging maulap ngayon sa buong bansa natin kung saan ilang parte pa rin ang makakaranas ng, minsang pag-ulan. Ayon sa Pag-asa, mga kasama, mga lugar po ito ay ang Bicol, Sarangang Bisaya at ang rehiyon ng Caraga, Davao. Ang temperatura, Metro Manila, 22 to 32 degrees Celsius. Ang araw po ay sumikat na alas 6:22 ng umaga at lulubog naman alas 6:58 ng gabi. RMN News. Paso ng Provincial Local Government Unit ng Ifugao ang kanilang panuntunan sa pagtanggap ng mga trabaho sa mga kapartner nito mga agencies. Base po sa Executive Order No. 102 na pinirmahan ni Governor Eugene Balitang, dapat detalyado na ang job order sa national government agencies, public schools at municipal governments para agad napunan ng mga kakulangan sa manpower. Ayon kay Balitang, makatulong ito sa pangangat ng lokal na ekonomiya, maayos na serbisyong pangkalusugan sa edukasyon at iba pang serbisyon ng gobyerno. Magiging malakas din kasi anyang manpower o ang trabaho ng bawat isa sa isang ahensya. Mission RMN News Abroad. Siyam ang patay na sa nagrab na lindol at tsunami sa Solomon Island. Kasama sa mga namatay ay isang bata at 5 matatanda. Sinasabing marami pa ang nawawala matapos gumuho yung daang-daang kabahayan road. Kaya na ang halos na troman home yung mga taga Solomon Islands at ayaw pang bumalik sa mga amang ito na kanilang mga tahanan. Noong 2007, isa ring magnitude 8 na lindol ang tumama doon sa nasabing isla na sinundan rin ng tsunami kung saan 52 naman doon ang mga namatay. At mga kasama live pa rin mula dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Niyo pong narinig ang numero 1 RMN News Nationwide. Ngayon ay Biyernes na, February 8, 2013. Sa mga taga-Rojas, susunod na po dyan sa nakasamang Joven Anisco at Jesse Diege sa RMN News Diretso Balitan Rojas sa DYKR 1161. Ganun din, happy 3rd anniversary sa RMN Palawan, DWAR 103.9. Happy birthday, Mr. President. Panoorin mo yung naging pagbabalita namin ngayon alas 7 ng umaga. Sa YouTube, itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Badio Obera. Ito pa rin mo yan sa tahanan ng may pinakamaraming number 1 sa 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN, Radyo mo Nationwide. 60 years sa maasahang public service nationwide. Itatakbo na! Itatakbo sa bahay mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa sasakyan mo! RMN ang radyo mo! Itatakbo sa opisina mo! RMN ang radyo mo!
sa radyo mo. Oras sa DXIC ay Maniligan Tatak alas 7:18 sa buntag. RMN News Diretso Balitang Iligan Headlines. Diyan sa Bondiente nagtuong bisan way daghang record ang usa ka tawo posible pagyapon kini nga mahimong epektibo nga leader. Monsignor Vera Cruz ay gitawag nga usa ka accomplishment ang record aron na mamahimong maayo nga leader. CCTV sa Syudad Panayon pang nag-function 24 oras sumalapan ni Vice Mayor D. Samtang ni PNP City Director Colonel Rohinsya nagtuong kagamitan mo'y kulang karon sa sakop sa kapulisan. Mga ihalas nga armas bufaygo o guban pang inigala nga hinagiban na makalusot pagyapon bisan sa checkpoint gumikan sa visual search nga gipatuman. Sa atong balitan negosyo, 125 pesos legislated wage hike aprobado na. Sa balitang sports, Brady miyatubang sa mga sakop sa prensa anon sa pagpromota sa iyang away karong Marso. RMN News Diretso Balitang Iligan. Mindanao o Kabisayan mga kasama mayo nga buntag mayong iligan adlaw karon nga Biyernes Pebrero 8 tuig 2013 live gikan sa Albert Center Iligan. Jessica Chris Kinabato o kinausab si Ramel Imborong matod sa tunghanay sa mga balita ang Albert News Diretso Balitang Iligan giaton sa natingwa sa Bonok sa 3-1 daming naman. Ingon man sa Emperador Light gawin ng light. RMN News Diretso Balitang Iligan. O karon na kini mga detalye sa itong mga balita nagtuo si Judge Arthur Abodiente nga bisan way daghang record ang usa ka individual apan sakto ang kwalifikasyon dako na ang chance nini nga makapanerbisyo sa katawhan. Matod pa ni Abodiente nga bisan bag-uhay pa lang ang usa ka tawo og buot nga manerbisyo sa katawhan kinahanglan hatagan kini og kahigayunan aron makita ang kapasidad nini labot sa iyang tinguha. Sumala pang Abodiente nga daghang politiko karon nga adunay taas na nga kasiyahan as politika apan igo lamang sa pagpabadlong sama sa mapangurakot o paggamit sa iyang gahom isip panaa sa pangagamhanan. Bisan wala siya yung record basta wala na inautan nga record kay doon lang may uban nga wala yun makasugod imo talaga doon ay bagong graduate sakto kung yan po na sila basta sakto silang kwalifikasyon then wala sila inautan nga record mahalag wala sila inagyan kayo ng mga experience basta kay maayong tao. Ang tingog ni Judge Arthur Abodiente nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Pinahagayod nga doon ay maayong record ang matag individual kinsabot nagpapili karong umaabot nga eleksyon. Kinmoy pamayag yan ni Ms. Violeta Gloria, outsourced research analyst. Humariya nakita ang mas maayo gayod ang mga leader nga doon ay track record tungod ay nagpasabot lamang kini nga maayo sila sa ilang performance. Alang kang Gloria ang susama mga leader mo'y mahadukal sa pagbuhat og dautan sama sa pagpangurakot ang mahadukal masayang ang ilang oras sa pagtrabaho ug uban pa. Gawas nini dugang pa ni Gloria ang mga leader usab dili lang nasayod sa mayong panggobyerno apan nasayod kini sa tanang aspeto moral o espiritual man nga mga gibuhaton. Nakita ng mga butante, i-prefer dito mga magtuloy track record, no? Punta sa board, maayos sila sa ilang performance. Also, kaning doon na po sila i-record na maayo ang ilang mga personahe. Ang pamayag ni Ms. Gloria o Violeta Gloria nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News Diretso Balitang Iligan. Importante gayon ang record sa usa ka individual sa iyang pagpapili aron moduma sa rindas pangagamhanan kini may gibutyag ni Monsignor Jimar Vera Cruz human iya nakita nga usa ka kriteria sa tao ang maayo ning record aron makapangalagad kadto sa katawhan. Sumala pa ni Vera Cruz pinagi siyang record makita usab nini ang iyang pagkatao kun wa ba kini nalambigit sa korupsyon aduna bay katakos inuman gugba ngadto sa mga kabus. Alang kang Vera Cruz ang record sa katao matawag og accomplishment. Ang first criteria yun is high record, nasa accomplishment. That would be the criteria. Okay, nila sa good record, whether he is in private sector sa una or in government sector sa no? Ang record simply means sa iyang pagkatao. Ang pamahayag ni Monsignor Jimar Vera Cruz nga nanabi sa radyo mo nationwide. Radyo mo nationwide. Gikonfirma ni City Vice Mayor Henry Ding nga 24 oras nag-operate pa karong tura ang mga CCTV nga naa sa sentrong bahin sa syudad.
siyudad. Gani matod pa sa Vice Mayor anay nagtutok sa pag-monitor niini aron makatabang sa bisan unsa mang krimen nga mahitabo sa dakbayan. Nagtuo sila nga pinaagi sa CCTV makahatag kini og dakong tabang sa pagsulbad o dali sa kaso labot sa bisan unsa mang kalambigitan nga krimen sa dakbayan sa Iligan. Function gapon. Kaya mag-gapon 24 hours mag-gapon ang atong mga kuwan niya, nabantay dito sa, in fact, nagali sa building sa Sanggunian. So, 24 hours lagi tao diyan magbantay. Ang tingog ni City Vice Mayor Henry D. nga ninabi sa radyo mo nationwide. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Nagtuo si kanhi PNP City Director Colonel Celso Rehencia na aksyon agad sa pagpanerbisyo ang mga sakop sa kapulisan sa dakbayan sa Iligan. Kini matod pang iya nakita sa mga sakop sa PNP na itong siya pa ang nagdumala nini. Ang problema matod pa sa mga sakop sa kapulisan mao ang ilang kagamitan sama sa sakyanan, radio o guban pa aron dali makaresponde sa bisan unsa mang krimen. Tungod ini hugot lagi hudida ni Rehencia ang nahitabong pagpamusil patay nitong duha ka mga miyembro sa Bantay ng Bayan. Napulisan, pugihan din kini mo trabaho. Pero doon ay shortcoming sa ilahang mga servisyo tungod sa ilahang kagamitan. Una, ang sakyanan, yung pagaguguro nila, mga high-end kayo, kusong managan. Samantalang ilahin taong sakyanan, BMW. Ang communication equipment, kulang kita. Ang pamahayag ni kanhi PNP City Director Colonel Celso Rehencia nga nanabi sa radyo mo, Nationwide. Radyo mo, Nationwide. Aminado si PNP spokesperson Police Superintendent John Balmaceda nga malutsan paghapon sila og mga ihalas nga armas de fuego ug uban pang gibawal nga hinagiban. Kini tungod subay matod pa sa ilang PNP manual, bawal sila muhimo sa pagpangaplap ingon man pagpanguklab sunod nga bangin sa sasakyanan panahon sa ilang pagpahigayon og checkpoint. Ang gitawag nga visual search lang matod pa ang ilang mabuhat sa pagpatuman sa checkpoint. Hinungdan nga dako ang posibilidad nga daghan paghapon daot ang buhatan ang makalusot bisan pa man sa pagpahigayon og hugot nga checkpoint. Hindi pinapababa ang pasahero. So dyan po nakakalusot yung mga contrabands, yung mga illegal weapons, deadly weapons. Doon po yan, napupunsil po yan. Because of visual search, nakakalusot talaga. Aminado po tayo dyan. Ang tingog ni PNP spokesperson Police Superintendent John Balmaceda Jr. nga nanginabi sa radyo mo nationwide. Diretso sa Nego. Ikalipay sa tanang trabahante ang aprobahang sa Labor Committee sa Kamara ang House Bill 375 na mabot sa 125 pesos legislated wage hike. Walay bibabag sa mga kongresista na lakip sa komitiba, hinungdan nga unanimous ang pag-aprobar nini. Si Binggit Congressman Ronald Cusalan, Vice Chairman sa committee, ang nagmosyon aron maaprobahan ang maong balaw nun. Pinakaunang higayon, nag-atubang na sila sa undefeated WBO World Welterweight Champion Timothy Bradley Jr. o top rate contender Ruslan Prevodnikov aron i-promote ang ilang natak ng championship fight sa Marso. Kinumduman ang nasakmit sa American undefeated boxer ang corona human ang kontrobersyal nga pagkadaog ni 8 Division World Champion Manny Pacquiao. Sa panig sa 29 years old Russian challenger, nagpasalamat kini gumikan kay aduna na siya kahigayunan nga makaaway ang usa ka world title fight. RMN News Panahon. Ang atong balita sa lakat sa panahon dito sa Madingwa sa Newsep Serap. Tambatang Newsep ang shortcut sa ginhawa. Makasinati pagyapon og mayong dagan sa panahon ang tinutubukang pahin sa nasod Karuadlawa. Sumala pas pag-asa hangtod pa sa weekend na sinati ang mayong dagan sa panalabira din sa pulo sa Mindanao. Hinoon, gibutyag sa pag-asa nga pabiling panganaa sa pulos Mindanao ang tail end of the cold front. Pinunan nga posibleng matagkaroon niya adunay pagbundak sa ulan panahon sa kapunon ngadto na sa kagabhion. RMN News, Diretso Balitang Iligan. Kasama live
gikan sa RMN Center Iligan, inibata sa mga balita ang RMN News Diretso Balitang Iligan ining adlaw nga Biyernes, Pebrero 8 tuig 2013. Mayon tag advance happy birthday ni Carlo Miguel Casino, ang susminagang anak ni Kuya Lito Casino sa Golden Sun o ni Ate Grace Casino. Advance happy birthday para Lunes pohon. Noong ito ni Carlo Miguel Casino, anak ni Kuya Lito o Ate Grace Casino. Gikan ni Kuya Pedring Dalumangkad o Ate Alice Dalumangkad o sabi ni sa DXIC RMN Iligan o sa 102.3 IFM. Usab, gitawagan na to katong gustong magminyo. Dunay announcement gikan sa City Civil Registrar's Office. Matod pa, dunay paghimuong pre-marriage counseling diya sa Barangay Poblasyon. Alas 8 karong buntag, magsugod hangtod alas 5 karong hapon. Kung pwede, mag-BYOP lang alang sa inyong paniod to. Gitawagan na to katong gusto magminyo. Dunay pre-marriage counseling diya sa Barangay Poblasyon. Alas 8 sa buntag karon hangtod alas 5 sa hapon o BYOP. Kiring pahibaw gikan ni Ma'am Norma Aranton, ang CCR Chief Marriage Division. Gitawagan na to ang taga Barangay Poblasyon. Gusto mo kuan ni mo pahimulos diri maong kagayunan, bisita mo mga bugay na nag-live-in nga naakaron nagtuyo sa poblasyon. Diha mo sa Barangay Poblasyon, sa Barangay Hall. Pakikita ni Ma'am Norma Aranton. Okay, again, happy birthday sa mga nag-birthday karong adlaw o belated happy birthday sa mga nag-birthday kagahapon, no? O mayong buntag sa tumakagalaan din sa may Barangay Pugaan, nakamonitor na sa hilabin na sa dinha sa may Barangay Palao. Okay, bayan pagpumilaw ni Kuya Joe Abragan diya sa Fuentes, Barangay Maria Cristina. Kuya Joe, salamat sa kusog kay nga volume sa radio. O usab Kuya Ricky Lagaras diya sa MCO Tibanga Highway. Salamat sa kusog nga volume sa radio. Des Villaverde ni Pari Boy og Mad Silin Layos. Salamat sa kusog kay nga volume sa radio. Karon ay nakalansang kini sa 711 kHz ug sa 102.3 IFM. Abota balik ta second portion sa Tulumanon sa Straight to the Point kasama mo sa serbisyo publiko. Jessica Chris Kinabato. O kiniusab sa Rebel Imporong Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras mga kasama Tatak alas 7:31 sa buntag, kini nga oras kadto sa Batigua sa Coca-Cola isang daag taon. Ituloy ang happiness. Tatak RMN. Sa Pilipinas, maraming radyo, pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRC Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensen, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupa, Diga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormoto, Giganao, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Orzales, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas, at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Drink responsibly. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamay ni Junior. Sa pisngi ni Mrs. Lahat ng nakakahawang virus na yan galing sa iisang hatching mo. Kaya
mag-Neosep. 2 times faster magmagaling kaysa tubig at pahinga. Neosep, iwas hawa, iwas ang pamilya sa malalang sakit tulad ng pneumonia at bronchitis. Han, wala nang hawa. Pakis naman. Sige ba? Neosep, paspas ginhawa, iwas hawa. Phenylephrine, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Suliran mo ba ang dugay mo nang gihambin nga sakit? Mikonsulta ka na ba og doktor? Mitumar sa bisan unsang tambal apan walay na angkon nga kaayuhan. At ani ang grand opening sa Doc Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center karong maabot nga Lunes, Pebrero 11 tuig 2013. Sila nagatanyag og libreng check-up og libreng konsultasyon alang sa nagkadang balatian. Ana sila mahimutang sa Door 201, Gregoria Building, Quezon Avenue Extension, Villa Verde, Iligan City at bang sa Imperial Appliance Center. Iniyo sa Mabati matag Sabado alas 7 sa gabi dinhi sa DXIC-RM Iligan uban ni Dr. Ramil Uy, ang Alternative Medicine Doctor o Goldie Moriti. Pwede mangutana o mangonsulta, tawag lamang o text sa 0907-627-6969 o sa 0926-296-8640. My heart unfroze and started going wild. Nagulog si Day, 3-in-1, 5 piso lang. Kay linis kay bango ng lapatan ni Day, 5 pisong bonus lang naman. Diyos ko Day, kahit di ka mag-bleach, kahit di ka mag-fatball, mabula ang bonus, marami pang nalalabahan. Mag-bonus ka Day, mag-bonus ka Day, 3-in-1, mura-mura lang. 65 grams, 5 pesos SRP, based on technical data. Sa Bonux 3-in-1, daming lamang. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat o baratong ilong. Nag-Decolgen ako! Pwede na kumauti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorphenamine, maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Mar, duty ka ulit mamayang gabi, di ba? Kaya nga may vitamins tong iniinom ko, Dre. Para laging ready ba? Cobra? Oo, Dre. Dahil ang Cobra Energy Drink ay siksik sa taurine, inositol, ginseng at quality vitamin B complex mula sa DSM Qualiblends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra, walang duda. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Makapag-Cobra din nga! Dito ka na sa energy drink ng nakararami. Cobra Energy Drink, Papa Original, Citrus o Berry Blast. Kasangga mo ang #1. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ako si Rosana Bautista, Barangay Health Worker. Giangkon ako nga lisod ang trabaho, pero tungod sa akong pagkamaabilidad, nakalingkawas na ko sa among panginabuhi, sa akong pamilya ug napaeskwela ko ang akong mga anak. Tungod ani, kay baw ko nga dili pwedeng masakit. Mao nga sa panahon sa ting-ubo, Myracaf ang akong gitumar. Sigurado ka sa kalidad ug abot kaya ang presyo. Dili pareho sa ubang baratohon na tambal na dili ka kasiguro kung epektibo. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang di kalidad para sa maabilidad. Duna na sa Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambrexol is the generic name of Myracaf. If symptom persist, consult your doctor. Pag-ibig ko sa'yo na di magbabago at kahit na anong bagyo, kasama ko kayo. Cynthia Villalpo, alaga kayo, may hanap buhay po para sa'yo. Si Mrs. Cynthia Villarni nagahatag programa para sa pagbuhat ug fertilizer, parol, water lily basket, blanket ug coconut. Tungod hanap ang kinabuhi kung naay kabuhian. Simpleng tao. May Jimmy, jackpot tayo ka. Daghan ka na ng panaista. Jam. Pagkahuman sa atong trabaho, magjamming na po kita. Tapok-tapok, istorya-storya, pasiyaw-siyaw. Inom na tayo! Samtang inom o Gold Eagle Beer, mag-relax lang ta. Relax na gyud ko. Pwede na sa magpalamod. Jackpot na pud ni. Lami o biyahi ang pagka-relax. Gikan sa Gold Eagle Beer, makondisyon ka o may kumpensa ka. Jamming na ta! Hey, kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan responsable ang pag-inom. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na pud kita. Samtang inom mo Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Abin ko buliat, masakito na kayo mga tao karon tungkol sa mga toxins. Sakto ka ni Tiban. Kaya di po dito makalikay sa mga toxins. Samahan ng air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, alas, sigarilyo
Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy, FK Pharmacy, AGR Pharmacy, Right Meds Pharmacy, Lois Pharmacy, Dialme Pharmacy, Shama Drugstore, ug sa ubang mga butika. Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ko, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ko, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat ug baradong ilong. Nag-Decolgen ako. Pwede na kumuti, boss. Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Bro, napagod ako sa gimmick kagabi. Kaya mo pang mag-review? Oo naman. Buti may vitamins tong energy drink ko. Cobra Smart? Oo bro, dahil ang Cobra Smart ay siksik sa Turin, Inositol, Ginkgo biloba at quality vitamin B complex mula sa DSM Quality Blends, world-class vitamin supplier ng mga pharmaceuticals worldwide. Subok na sila, kaya sa Cobra Smart, walang duda. Pang brain energy, bro! Baka pag Cobra Smart din nga. DSM Quality Blends vitamins used in Cobra Energy Drink adhere to the highest world-class standards in pharmaceutical care. Subok na, kaya sa Cobra, walang duda. Bilin Juliet! Boss, late ko. Uot. Ang dan? Ilong na ko, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ko, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag tang bugat sa ulo, hilanat ug baradong ilong. Nag-Decolgen ako. Pwede na kumuti, boss. Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Pagkahuman sa atong trabaho, mag-jamming na punta. Samtang gainom o Gold Eagle Beer. Bye! Kuyog tang mag-jamming. Kuyog tang mag-Gold Eagle Beer. Kinahanglan nga responsable ang pag-inom. Now, reaching Filipinos all over the land, all over the world. RMN, live audio and video streaming. Now on www.rmnnews.com. To watch and listen to DXIC 711 RMN Iligan, go to www.rmnnews.com/DXIC. Straight to the point. Okay, sa ito papanayon, welcome ni Anata sa second portion din sa tutulmanon sa straight to the point. Straight to the point. Kung si hiya sa Osaka maayong leader. Karon tataw dato ning ipabato din sa tutulmanon. Dato siya ng bayan kinahanglan bang adunay maayong record ang sibisan kinsa mang individual nga magpapili sa maabot eleksyon para sa Osaka malinawon, malambuon o progresibong syudad. O doon na tayo mapili kinahanglan dato no sa mahigugma o usab alang sa kalinaw o usab gusto gyud nga muuswag pa nga to agad dakbayan mahimong Osaka progresibong syudad sama sa ubang mga syudad doon naman gina kining sa gikaingon pa kagahapon mismo si City Vice Mayor Henry din nagaingon katong mga natabo nato dinhi dito sa Manila gani matag ka na makita nato may bawan pinagis mga balita nga dito gud lantaran gud bisan ang mall kaya sudlon na itong maong mga tulisan mga kawatan og usab ang krimen nagakahitabo sa dito sa kauluhan lantaran sa gyapon kayong himon sa maong mga kriminalidad sa mga kriminal ang matag karon unya may bawa na to mas gilgig ang mga nitabo dito sa kauluhan kung isgutan nato ang kriminalidad nga nagakahitabo. Atong paminaon, outsource research analyst Ms. Violeta Gloria nagtuong mas bintaha gayon ang tao nga dunay record nga manerbisyo sa rindas mga gamhanan. Atong paminaon nagdala dili ka sa balita Jenner Kabanday. Tatak RMN Investigative Report. Bintaha gayud nga dunay mayong record ang matag individual kinsa buot mapapili karong umabot nga eleksyon. Kinay tamayag ni Ms. Violeta Gloria, outsource research analyst, human niyang nakita nga mas maayo gayud ang mga leader nga dunay track record tungod at pasabot lamang kini nga maayo sila sa ilang performance. Alang kang Gloria, ang susamang mga leader mo'y mahadlok sa pagbuhat og dawtan sama sa pagpangurakot, mahadlok masayang ilang oras sa pagtrabaho guban pa. Gawas nini, dugang pa ni Gloria, ang mga leader usab dili lang nasayod sa maayong panggobyerno, apan nasayod kini sa tanang aspeto moral o espiritual man nga mga panggibuhaton. Mas better yun, nakita ng mga butante, i-prefer dito mga magtuloy track record, no? Punta sa board, maayos sila sa ilang performance. Also, kaning doon na po sila i-record na maayo ang ilang mga personahe.
interest is we want to have leaders na manugunit sa lideran sa pangpanggamhanan na dili lang siya doon na skills or katapos kung sa governance ug ang pag-do sa ilang mga rules and functionalities din sa opisina, kundi katapos mga leaders na mga virtuous or doon ay ethical code no, nga nagtamo sa mga ethical code. Kaya we believe na kanina klase ng mga leaders, sila itong mga mahadloko na kaning rapot, sila itong mahadloko na ang oras masayang-sayang, no, nag-release leaders to perform their job, to be present at all times, to be there when people need them, and to be able to engage people in a participative and democratic processes. Mas mayroon din na doon track record ng mga leaders. Of course, when I say we needed leaders na kanang doon yung mga ethical, doon ay nagpunatamo sa ethical code or kanang mga klase na ginatawag na mga leaders na transformational ang ilang system of leadership. This has nothing to do with this also kanang mga leaders na maayo ang ilang na sa inyo kapag mga leaders na morally upright, no, kay ethical code is very different from morality. When I say ethics, katulad sigurong sense of value that they do in performing their services. The moral thing is a personal issue, so they deal that on their own. Ang pamahayag ni Ms. Violeta Gloria nga nainabi sa Radyo mo Nationwide kasama mo sa News Center, Visionary Kabanday, Tatak Awamen. Radyo mo Nationwide, straight to the point. Okay, mao to ang pamahayag ni Ms. Violeta Gloria, outsourced research analyst. Nagtuo siya nga mas bitahagig dunay kuan ang usa ka tawo dunay record, dunay maayong track record ang nagrebisyo sa rindas panggamhanan. Okay, mas bitaha man dito. Kani atong amahan sa Dakbayan nagsugod sad ni siya pagka kabataan barangay sab ka niadto kini karon sa gani ang kabataan og siya maoy nagrepresentar sa tingog sa kabataan-unan sa konseho. Kaniya hangtod nga nagpapili isip konsehal sa syudad. Ano sa record ni City Mayor Cruz gikan sa pagka kabataan barangay nahimo sa ning konsehal dayon sa syudad. Una ni kaniadto pa sa mga eleksyon. Gikan sa pagka konsehal wa namang laktod nahimo gyud vice mayor. Pagka vice mayor hangtod sa usalang katon nahimo dayon mayor sa Dakbayan hangtod nahuman gyud ang ihuman gyud niya ang ikatulo ka term. Ingon ini wala mang laktod ang ato ang amahan sa Dakbayan. So karon lang wala lang po siya makapili sa taas-taas pa nga posisyon. So kini gihatag sa niya og higayon alang sa pagkaroon ko doon na pa'y usa ka term nga nabilin si Congressman Vicente Barf Belmonte Jr. So wala siya bulag sa grupo na agi hapon siya sa Partido Liberal. So ingon niya na ang kung dinita sa mga buot man na bisyo pa ano yan gihapon katong uban bisan wa pa maayong track record apan kung ato nakita ang background usa ka nindot og budilong tao pwede na to sulayan og nakasulay na to sa uban apan diha dili maayong performance basin sa pipila sab pero daghan sa gyapon dinha sa mga incumbent officials na angayan gyapon muda sa rindas panggamhanan. Mahimong leader gyapon dinhi sa atong syudad og kauban ilabi na alang sa kalambuan sa Dakbayan. Karon taon sa hiya sa usa ka maayong leader. Ato sa paminaw kinahanglan gyud masayran sa mga botante kung unsang klase ang pagkatao sa ilang pilion nga kandidato sa eleksyon. Madto pa ni Mr. Eric Cadalin. Ato paminaw ka sa balita ni Chris Kirabato. RMN Investigative Report. Kabalo mo basa o kabalo mo sunat. Mao kini ang himong tubag ni Mr. Eric Cadalin, ang manager sa PBCOM, laban sa nahimong isgutanan ng CBN. Kung kinahanglan na ba nga adunay maayong record ang si bisan kinsa mga individual nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Gani matong panini nga ang eleksyon mao ang panahon nga ma-exercise sa mga botante ang ilang tagsa mga katungod sa pagbotar sa kung kinsa ang kita nila nga ngayon og maayo nga mahimong usa sa mga lideres dinhi sa Iligan. Requirement initially, according sa ato ang balaod, ang requirement is you must know how to read and how to write. Pwede na ka mahimong kandidato. Ingana, kasimple ang ato ang requisite to be a candidate. Karon sa derivative sa side sa ato ang mga botante, sa side sa botante, we have now
this is the opportune time for us to exercise sa atong konstitusyon na gitawag na right of suffrage nga atong katungod sa pagbotar o pagpili kung kinsa yun ang adunay katapos o adunay katungod o insakto ang iyang requirement para mo lansad siya sa ini posisyon. No? And then para sa ako personally, ang mga kasakdanan isip maayo nga kandidato is pila lang sa bagay. I think 3 or 4. Number 1, mahadlokon sa Ginoo. Number 2, kugihan. Number 3, taas ug moralidad. Ikaw pa panahaan. So para sa ako personally mo na siya ang sakdanan ang mga maayo nga kandidato. And then in effect, sa karon nga panahon, election season na ngayon mo abot na sunod semana, magsugod na ang mga kumpanya sa mga national nga mga position. This is now the time for as I've said a while ago, opportune time sa mga katawhan ng mga botante na right of suffrage. Kung karon usab ang panahon na kita ma-exercise nato ang label sa ato ang pagkatao kay karon magud nga panahon diha maila na kita nga sibilyan, kita nga mga botante, kita ang empowered na mopili kung kinsa ang atong ibutan diha nga mamuno. What ipasabot? Every candidate mo apply sa katawhan sa maong nga posisyon. Sa diha nga maong nga process, every candidate mo tayo sa katawhan na mao ni ang iyahang plataporma, mao ni ang iyang pagkatao, mao ni ang iyahang plano nga buhaton panahon nga siya man sa tao nga mulingkod. Dugang pa nga tungod kay ang nasod usa ka demokrasya ug ang matag usa ka nato ang adunay katungod nga mobotar. Bisa magdepende na lang kini sa matag usa ka nato kung kinsa ang ilang nakita nga adunay kahadlok sa Ginoo, kumihan, taas og moralidad ug labaw sa tanan. Anaa ang kaisog din may sukdanan matud pa sa maayo nga kandidato ang angayan lang gayud nga mahimong leader sa dakbayan. Our government, existing form of government is we are a democracy. Sa demokrasya na sistema sa pamalaod, ang katawhan adunay katungod. Every people is equivalent to one vote. So, demokrasya ang atong sundin, isa kami kanindot, kayo nga proseso. So, sa uban diha sa demokrasya, naghatag naman ko yan na ugunsa ako ang kahit sa akong kagalingon personally, no? Ang kapag mahadlokon sa Ginoo, kung mahadlokon sa Ginoo, dili ka manghilabot sa tao na kwarta, dili ina, usab kanimo natural ang kaisog, kay kinahanglan usab ang kaisog para sa paghimo sa importante kay mga desisyon kana na maayo nga sundon para makapili kisa og mga maayo nga kandidato. Ang tingog ni Mr. Eric Cadalin, ang manager ng ninabing sa radyo mo nationwide. Kasama mo sa PBCom, Jessica Rizky Nabato, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Straight to the point. Okay, si Mr. Eric Cadalin, atong branch manager sa PBCom, dito sa Iligan. O iniman to governor sa Fraternal Order of Eagles, Philippine Eagles. No, si past president sa Iligan City Eagles Club, si Kuya Eric Cadalin. Ito mga pamahayag. Importante, kabalong sulat o libasa ang usa ka kandidato. Maulan na ang kwalifikasyon. Unya, usa ganini, kanagyon, dili mang hilabot sa dili niya kwarta. Ato hulman tong giingon ni Atty. Manny Salibay ang hiyas sa usa ka maayong leader. Ato pa niya, una, may kaugalingon nga tahas kung misyon sa kinabuhi diha sa pagtabang aron muangat ang malusog nga kahimtang sa mga kabus nga kaigsuonan. Ikaduha, may tinguha sa paghimo og mga maayo og dalaygon nga buhat alang sa kaayuhan sa kinabag-an. O ang ikatulo, mabutyag sa mga pag-antos o kasakit nga gisagubang sa nagisud-lisud nga kaigsuonan. O usab matirud-anon, matinuoron nga dili taphaw ang pagpakita sa pagkatao kon kaugalingon. Hugihan og maduyogon sa maayong huna-huna sa uban. O niya, dili arogante. Ato na may uban diha nga arogante, pangutan-on nimo, moingon mo dayon nga bastos ka ito nga pangutana. Dili arogante og mapahitas-on o dili sa tigpagawal. Hamili larawan sa pagkamatinuoron, dili mabalhinon o kininggiingon nga loyal. Loyal nga to sa kinabagang katawhan. O dili masuk-anon o dili sa puton. Dili madinumtanon. O sa gini, sa bantayanan. Doon pipila ka mga politiko, panahon bitaw nga wag siya masuportahin niya, midaog siya. Dunta na to niya katong usa ka tao nga wa mobotar kaniya. Hindi na nga naa kita sa demokrasya nga nasod. O diya, dili katahaan
katong dili katahaan og matinagdanon sayon duolon, dili tong lisod pagitaon. Sayon duolon, dili lisod pagitaon. Unya kugihan apan mapanagan-on og usab mutudlo sa mga buhat sa katarong og kaayo. Ikadosiri, matinagdanon, masinabuton, mapatalinghog sa unahuna sa uban, mahinangpon sa pagpakigatubang sa kang bisan kinsa nga adunay katuyuan. Unya mahiligon sa pagsinati sa kinabuhi nga bukidnon, baryuhanon, banakanhon og dagatnon og lungsuranon. Labaw sa tanan mahadlokon sa Dios. Mao na o nga naa ka ng mao nga hiyas sa mga may kandidato karon, ninuktukan na to daan o angayan maging manilbi kining pipila. Madaan man o bag-o gusto mo serbisyo. Panahon nga siya buligar unya karong eleksyon sa Mayo. Ato kita tanang mga butante niya nato karon ang gahom pagpili. Kaya hinumdumi kung masipyat kita, magpaabot patag tulo ka tuig. Pero kung bulampos kita, mipili kita sa mga tao nga dunay hiyas sa katarong o papanderbisyo, madlokon sa Dios, tulo ka tuig atong ubanan o kita makatagamtam o maayong kalambuan alang sa atong dakbayan. Straight to the point! Okay, so maura na ipipila, no? Sa gikaingon na, importante matod pa sa uban, mag-unsa man ang ngil-ngil kayo o maguna utukan kayo. Apan lagi kuha sab, nag-una usab sa maingon ta mahimong nag-una sa pagpangurakot o kauban pa diha nga dili maayo na buhat samtang naapa siya naghawid sa usa ka posisyon sa gobyerno. So sa pipila lang nato ka mga kaigsuonan nga diin atong hinuktukan sa makadaghan, no? Kinsa katong angayan o kinsa tong dili angayan pagpilion sa amabot eleksyon. Naa nato karon ang gahom alang sa malampuson nga eleksyon. Gani karon dunay mga mock elections gihimo apan medyo kuan pagod. Nigasto na to sa balita kaganiha na sa 4 milyones na kapin ang nagastos Comelec. Dunay mga pagtuo doon na sa uban nagatuo base unya o mabalik tas mano-mano. Migasto ng Comelec karon kay katong uban sa gihimong mga mock elections giingon nga dunay mga nagbibli apan ihap gyapon og appeals computer sa makina kining atong ficus machine. Ingon ni ana mga kasama. So manginaot ta, no, nga ala sa itong mga kaisunan nga naminaw karon ato hinuktukan sa makadaghan. Siguro dili man kalikayan nga doon na sa imo haylo nato sa bisan unsa man apan dili tong konsensya nga to kay natunulan ta, makonsensya na lang ta. So pwede na gitunol sa usa ka kandidato. Straight to the point! Hinuktukan daan. Una sa public advisories. Kaya taybaw, adunay pagayon nga national pansik ang doli o peso. Ipagaluhan o skills registration system kung SRS o kini suportahan kini ni City Councilor Fabrizio Bong Abragan Jr. isip chairman sa Committee on Labor and Employment biya sa sagunang panuso pinaagi sa yung gipasar nga ordinansa number 13-5973. Rin ang Public Employment Service Office o PESO pagayon sa paghatag o orientation seminar sa barangay level pinagi sa mga purok presidents aron sa paghatag sa saktong impormasyon kabahin ining proyekto. Ang katuyuan nini nga proyekto mao ang papabaw sa mga industriya o mga employers nga nagkinahanglan og mga skilled workers diri sa atong syudad sa nasod o usab sa gawas sa nasod. Ang mga musunod ang mga musunod mao ang schedule sa matag barangay. Di pagkahimuon ang orientation seminar. Ang nagpabalaw nini nagpasar ng ordinansa Attorney Fabrizio Bong Abragan Jr. ang chairman sa Committee on Labor and Employment diya sa Sangguniang Panglungsod. Ano mga schedule unahon naton dool lang kaya apikita sa oras. Karong adlaw Biyernes diya sa barangay Tambakan alas 2 sa hapon nito sa alas 5 sa hapon barangay hall. No?
karong adlaw. Og karong adlaw gihapon, Barangay Santa Filomena alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 udto Barangay Hall lang gihapon. Og sa mosunod pa nga mga adlaw, pizza 12, adlaw ga Martes Barangay Bagong Silang alas 2 sa hapon ngadto sa alas 5 sa hapon Barangay Hall. Pagka 13 adlaw nga Miyerkules sa Barangay Apel Hinaplanon alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 agatak na sa udto Barangay Hall lang gihapon. Nga pizza 15 Barangay Santo Rosario adlaw Biyernes alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 sa udto diya sa Barangay Gym sa Santo Rosario. Pagka Pebrero 15 adlaw Biyernes gihapon Barangay Maria Cristina alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 sa hapon Barangay Gym gihapon. Og sa Tipanoy pizza 19 alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 sa udto Barangay Hall. Og pagka 19 gihapon Barangay Saray alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 Barangay Hall diya sa Saray. Pagka pizza 20 sa Miyerkules Barangay Mayahay alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 sa hapon Barangay Hall. Pagka Pebrero 22 Biyernes Barangay Tomas Cabili alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 sa udto Barangay Hall. Pebrero 22 gihapon Barangay Suarez alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 sa Barangay Hall. Pebrero 26 Martes Barangay San Roque alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 sa Barangay Hall. Og sa 26 gihapon Barangay Buroon alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 Barangay Hall. Pagka 27 Miyerkules Barangay Santa Elena alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 sa Barangay Gym. Pebrero 27 Wednesday Barangay Akmak alas 8 buntag ngadto na sa alas 12 sa udto Barangay Hall. O pagka 28 adlaw ga Huwebes Barangay Tubod alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto Barangay Hall gihapon. Pagka pizza okay, doon na pa pizza 20 din na kuan na ni. No, ang pizza 20 Pebrero Barangay San Miguel alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa Barangay Hall. 21 Huwebes Barangay Santiago alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 12 sa udto Barangay Hall. Pagka 21 gihapon Barangay Obalo de Laya alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 Barangay Hall. Pebrero 28 Barangay Villa Verde alas 2 sa hapon ngadto na sa alas 5 Barangay Gym. Mao ni no atong nadawat gikan sa buhatan ni Tony Providencio Bong Ampregan Jr. Api kita surah sa papanabasurahan din sa Adulto Labanon. Straight to the point. Oras mga kasama tatak alas 8:01 na sa buntag kini nga oras gadto sa matigwa sa Yusef Tablet. Yusef Paspas Ginhawa Iwasawa. RMN. Straight to the point. Murapi ka sa uba pohon adlaw nga Sabado sa laing edisyon din sa Tulubanon sa Straight to the Point. Og sa mga kandidato karon lantawan ninyo daan og unsay angay nato ikuang gyud ikapanghinambog o kahatag ngadto sa to ang mga botante panahon kita mapili sumabot eleksyon. Kita mga botante atong hinuktukan daan og kinahanglan nga atong respetuhan usab kay kini sagrado kini atong boto, ang usa ka boto sagrado kaayo sa usa ka botante. Rapid na umapuhon sa ato na hingon sa samantala sa among istasyon. Sa ngalan ni Tony Manes Salibay, kini si Rabilin Burong, tatak, RMN. Radyo mo nationwide. Ito ang DXIC 711 sa Iligan, numero 1.